Alam mo bang may mga pagkain palang may madilim na nakalipas? It's time, Solid Archers! So welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Lahat tayo ay kumakain at may kanya-kanyang paborito. Ngunit sa bawat subo natin, wala na tayong pakialam kung ano ang pinagmulan o kasaysayan ng ating paboritong pagkain. Basta ang mahalaga, busog tayo at masarap ang kinakain natin. Tama? Pero pag malaman mo ang kasaysayan ng isang recipe at ingredients sa pagluluto, sigurado ay maiiba ang persepsyon mo sa pagkain bago mo ito isubo. Narito ang ilan sa mga pagkain at inumin na nalaman nating meron palang madilim na nakaraan. Ang 7-Up. Sa mga batang 90s, alam na alam ito. Siyempre, sino bang hindi nakakakilala kay Fido Dido? Hanggang ngayon, narito pa rin naman ito sa Philippine market. Ngunit alam mo bang hindi ito intended na isang soft drink nang ginawa ito? Ayon sa McGill University, ang original formula nito noong 1929 ay mayroong lithium citrate, isang medisina na ginawa upang gamutin ang mental disorder tulad ng mania. Medyo nakakabahalang isipin ngayong ito'y sikat na soft drinks. Naging 7-Up Light-Heated Lemon Soda nga ito. Nakalaunan ay tinawag na 7-Up, ngunit wala na lithium citrate. Ang Coca-Cola. Noong 1860s, ang licensed chemist na si Dr. John Steve Pemberton mula sa Georgia, USA ay nasugatan sa isang bakbakan sa panahon ng Civil War. Uminom siya ng morphine para mahupa ang sakit, ngunit gaya ng ibang sugatang mga sundalo sa panahong iyon, siya ay na-addict din dito. Kaya nag-imbento siya ng isang tonic drink na pwedeng makabawi ng sakit at maalis ang kanyang addiction. Tinawag itong Pemberton's French Coca Wine na gawa sa alcohol at coca, ang tanim na natural na merong cocaine. Ibinenta rin ito sa merkado noong una na maganda di umanong pampagana sa lalaki at babae. Ngunit noong 1880s, naging illegal ang alcohol sa Amerika, kaya illegal din ang kanyang naimbentong inuming naglalaman ng cocaine. Ang ginawa ni Pemberton, pinalitan niya ng sugar syrup ang dating wine na sangkap para patuloy niyang maibenta ang inuming ito. Tinawag na nga itong Coca-Cola. Noong mga panahon iyon, ang mga black people sa Amerika ay hindi pwedeng makainom sa mga soda fountains dahil sa nangyaring racial discrimination sa Amerika. Kaya sinimulang ibenta ni Pemberton ang Coca-Cola sa mga botelya noong 1899 upang ang lahat ay makatikim ng kanyang ginawang inumin. Ngunit medyo nabahala ang mga puti noon dahil naging malabis ang mga itim sa pag-inom ng cocaine drink na ito. Kaya simula 1903, tinanggal na ang cocaine ingredient sa Coca-Cola. Ang Chinese food ay isang pangunahing pagkain ngayon sa Amerika. Mula sa mga takeout counters, buffet at fast foods, makakakita ka ng maraming Chinese restaurants para dito. Ngunit bakit nga ba dumami ito sa Amerika? Unang-una, hindi ang pagiging masarap ng Chinese food ang dahilan. Ang pagdami ng Chinese restaurants noon sa Amerika ay dahil sa sinasabing racist immigration laws. Nabahala kasi ang white Americans na maaari silang mawala ng trabaho nang dahil sa mga Chinese immigrants. Kaya nagkaroon ng Chinese Exclusion Act of 1882 na nagbabawal sa pagpasok ng mga Chinese workers sa Amerika. Ngunit kung ikaw ay isang business owner, kasali na ang restaurant owner, pupwede gamit ang special visa para dito. Simula 1910 to 1920, dumami ang mga Chinese restaurants at patuloy din itong dumami sa mga sumunod na dekada. At dahil sa patuloy na pagsikat ng Chinese restaurants sa Amerika, naging target pa rin ang racial stereotype noong 1968 na tinawag na Chinese Restaurant Syndrome, na ang posibleng dahilan di umano ay ang paggamit ng MSG o monosodium glutamate na madalas ay ginagamit sa mga Chinese restaurants. Ang lemon. Noong 1918, sa pananalasa ng flu pandemic na kumitil ng buhay between 17 to 50 million, ibinenta ang lemon bilang gamot gawa ng masithing paghahanap ng gamot laban sa lumalaganap na virus. Isang public health announcement ang ipinalabas ng pagsisipsip di umano sa kataas ng lemon ay gamot sa influenza. Kaya matapos ipalabas ang anunsyo na ito, biglang nagtaasan ang presyo ng lemon sa Amerika. Desperado na ang lahat dahil sa pandemya, ngunit walang magawa kundi bumili ng lemon kahit ito'y napakamahal dahil nga sinabi na ito nga ang lunas.
Totoo ngang nakakatulong sa kalusugan ng lemon, ngunit ang sinasabing ito ang gamot sa influenza virus ay hindi totoo. So sino ang pasimuno sa pagpapakalat nito? Nang magsimula ang pandemya noong 1918, ang fruit company na Sunkist ay nagmadaling maglabas ng mga advertisements na mala public health warnings tulad ng kung ano ang dapat gawin upang makaiwas sa virus. May mga paraan silang ibinahagi tulad ng pag-iwas sa matataong lugar, pagkakaroon ng sapat na tulog at ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong mainit na lemonade. Nang lumabas ang advertisement na ito na umabot sa mahigit 20 million katao ang nakakita, umangat ng sobra ang sales ng lemon ng 80% kung saan kumita ang Sunkist ng milyon-milyong salapi at nagbigay daan sa lemon upang maging bahagi ng pangunahing pagkain sa pagkainan ng mga Amerikano. Ang ramen. Ang napakasarap na Japanese ramen. Sino ba naman ay hindi makakatanggi kung ihahain ito sa harap mo? Ngunit sa mga panahon pagkatapos ng World War II, isa pa lang black market food itong ramen. Gulong-gulo pa ang Japan noon dahil katatapos pa lang ng giyera, maraming taong namatay, binombang mga syudad at ang produksyon ng mga pangunahing pagkain ay natigil tulad ng bigas dahil walang ani. Para malabanan ang kakulangan ito, nag-export ang Estados Unidos ng pagkain sa Japan kasabay ang maraming wheat para sa paggawa ng tinapay. Ngunit naging lubhang napakabagal ng pamamahagi nito sa buong bansa, lalo na sa Tokyo. Kaya biglang nagsulputan ang mga food stalls sa Tokyo noong 1945 na nagbebenta na kung ano-anong pagkain. Nakakita ngayon ng oportunidad ang Yakuza upang i-divert ang mga imported na mga wheat flours at ibinebenta ito sa mga street vendors upang gawing ramen. Ngunit hindi ito naging madali. Matapos ang giyera, naging illegal naman ang pagbili at pagbebenta ng mga pagkain sa restaurant dahil nagkukulang daw umano ang mga rasyon, kaya maraming mga ramen vendors ang inaresto sa pagbebenta nito. At para maproteksyonan, nagbabayad ang mga food vendors na ito sa mga Yakuza para hindi masira ang kanilang food stalls. 1950, nawala ang restriksyon na ito sa mga food stalls sa Japan at malaya na silang nakapagbebenta ng ramen kahit gaano pa man ito kadami. So yan, Solid Dodgers, asintadong kalaman na naman ang ating natumbok. Nagustuhan nyo ba ang ating video? I-comment lamang sa ibaba ang iyong salubin.